greatness. Actually, mula po sa Jeremiah 29:11 and later on po magja-jump po ako sa Romans. So before po that, hayaan niyo po akong makapag-pray muna and let us Recording in ask the progress. guidance of the Holy Spirit. Heavenly Father, we thank you for this evening, O God. Lord, we just bless your name, O God. At hayaan mo, Panginoon, O God, na kayo ang maitaas sa aming kalagitnaan. Lord, if you have seen in us, O God, forgive us, Father God. At sa oras pong ito, Panginoon, we ask for your divine revelation sa aming kalagitnaan, Panginoon, O God. Kayo po ang mangusap sa amin, even sa bawat isa sa amin, Panginoon. Meron po kayong iba't ibang paraan, O God, para kami, Lord, makaunawa ng iyong salita ngayon. Put your words on my lips, O God, that I may only speak what you want me to say, O God, this evening. Salamat po muli, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mula po sa Jeremiah 29:11, sabi po dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare, not for evil, to give you hope and future." So, yan, mula po ito sa Jeremiah 29:11. So napakabuti po ng plano ng Diyos sa atin, para po sa ating kapakanan, for our good future, at hindi po sa kasamaan natin. So yun po. Mula po ito sabi po dito, kung napapansin niyo po dito sa picture na to, sabi niya, ang ating mundo po napakalaki, na sa kanyang nilikha, makikita natin yung kadakilaan ng Diyos sa kanya pa lang ng mga creation. At yung plano niya sa buhay natin ay napakaganda. Sabi po yun sa 29:11, to give us hope and future, good future, and not for evil. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa atin. So every soul is ordained for greatness. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na talagang ang plano ng Diyos sa iyo, sa akin ay napakaganda? Yes, amen. Amen. Glory to God. Kaya sabi niya, Amen. makikita po natin dito na sa laki-laki ng universe natin, pinili ka ng Diyos. You are chosen. Ako ay pinili ng Diyos. Ayun. Ang talagang pinakaano ng Diyos sa atin is tayong bawat isa sa atin is mag-reflect ng glory ng Panginoon. Makita sa ating mga Kristiyano. Amen po ba? Kaya nga, di ba sabi yung Christ-like attitude, yun yung makita sa atin. Kaya lang, kadalasan minsan, tayo mismo, nagkakaroon tayo ng pagkakatisod sa bawat isa. Nagkakaroon tayo ng misunderstanding sa bawat isa. Nakita naman natin yung patotoo ni isang brother natin kanina. So, minsan yung good intentions natin, sa tingin ng iba, masama. Sometimes ganun, So, we don't see, hindi makita kung talagang paano tayo ano yung pagkakalikha sa atin ng Diyos. Sometimes may mga bagay na hindi natin gusto sa isang tao. Was there an experience na sa buhay niyo po na parang naiinis kayo sa isang tao, pero wala naman silang ginagawa sa inyong masama? Di ba po may mga ganun? Or sometimes may ibang tao naman na naasa tayo, pero wala namang ginagawa sa atin. Parang di lang feel natin. So, sabi po dito, it's all about you, but you are not what it's all about. Oo, tungkol ito sa plano ng Diyos sa atin. Pero, hindi lahat ay para sa atin, ay tayo. Kumbaga, sa laki ng mundong ito, isa lang tayo kabahagi tayo dun sa plano ng Diyos sa kanyang kaharian. Hindi, it's not what is all about us. Isang bahagi lang tayo sa plano ng Diyos. Kung makikita niyo po dito, sabi dito, be yourself, everyone else is already taken. Minsan makita natin,
ano ba, itong isda na to, botete ba yan? Parang kung ano man siya. So minsan nakita natin minsan pipintasan natin, bakit ang laki-laki ng puro na lang siya mukha, puro alam mo yung katawan niya parang gano'n. Ang dami-daming, nakikita natin sa isang tao. Sabi niya, "Be yourself, everyone else is already taken." Kung sino tayo, dun tayo kung papaano tayo nilikha ng Diyos, lakaran natin 'yon. Wag na nating, tingnan yung plano ng Diyos sa iba. Sometimes nagkakaroon tayo ng struggle sa buhay natin kapagka yung plano ng Diyos sa iba, yun yung gusto nating tahakin. Where in fact, ang plano sa atin ng Diyos is a different thing. O kaya naman minsan struggle natin, gusto nating maging katulad niya, even sa pag-uugali, idol natin siya. Pero nung plano ng Diyos sa atin is different thing. Sabi dito, everyone else, be yourself. Everyone else is already taken. Ang hirap kasi ng yung parang pinipilit natin sarili natin na maging katulad nila, na maging kapares nila. Kasi parang ang ganda ng buhay niya. Super successful niya. Di ba? Parang ganon. Sabi po, you are destined for greatness. Naniniwala po ba tayo doon na we are destined for greatness? And it's not based on what people say about you, but solely based on what God says about you or about me, about us. Ang plano ng Diyos, Jeremiah 29:11, to give us hope and good future. So we are really destined for greatness. So kung tinitingnan naman tayo ng iba, bakit ganyan siya? Bakit ganyan ang ugali niya? O kaya antayin natin sa iba, bakit ganyan siya? 'Di ba? Nagre-reciprocate sa ganun. Pero sabi na, makita natin, ano ba yung tingin ng Diyos sa atin? Mas pahalagahan natin kung ano yung pagkakakilala ng Diyos sa atin. Nakita niyo po ba sa picture na itong aso na to? So kung makita natin pag nakita mo siya, parang, ay, nakakatakot naman siya. Gusto mo man siyang ihag. Kasi tingnan mo yung mukha niya, parang ang amo, parang nagmamakaawa na, pwede ba friends tayo? Pero matatakot ka kasi alam mong paglapit mo pa lang, matutusok ka ng mga tinik-tinik sa mukha niya. Pero alam niyo po ba na it's not his fault. It's his default. Nakuha niyo po ba? Hindi naman kasalanan ng aso na to na magkaroon siya ng tinik-tinik sa mukha. Kasi ganun siya nilikha ng Diyos. Tayo minsan sa mga tao, we easily judge sa isang tao. Bakit ganyan ang ugali niya? Ni sister o ni brother? Parang hindi natin maging friends agad or yung parang kapalagayan ng loob. Bakit masyado siyang matabil? Ito namang isa, bakit super friendly siya? Pero kahit super friendly siya, may naiinis pa rin sa kanya. Bakit tong tao to napaka-intruder sa buhay ng may buhay? Minsan nai-intimidate na tayo, natatakot tayo na maging ka-close na. Pero tayo kasi is nilikha ng Diyos na iba't iba po yung ating pag-uugali, iba't iba yung plano niya sa atin, iba't iba yung portion niya natin sa kanyang kaharian kung paano tayo gagamitin ng Diyos. Katulad din ng isang leopard na ito at saka itong porcupines, kung yan ba i-pronounce yan.
siguro gusto din itong makipaglaro dun sa leopard by nature, but kita mo din yung mga tinik niya, no? So, nakakatakot. At si leopard naman, ang tendency niya is manglapa ng lapain ito, pero hindi niya makain kasi nga sobrang tinik. Sa kabilang banda, it's one way na defense mechanism nitong porcupines na to, na ang default niya is to run away. Kahit siguro yung leopard na to, kung gusto man niyang makipagkaibigan, o kung gusto niya bang lapain, hindi niya magawa. Pero both yung characteristic nila na magkaiba, it's not their fault, but it's their default. Ginawa sila ng Diyos na ganon. Pero yun po yung napakaganda. Bagamat po tayo nilikha ng Diyos na magkakaiba, di po ba? Ang ugali ko, maaring ako ay gitna lamang. Ang iba is introvert, ang iba extrovert. Ako nasa gitna lang po ako. Kahit na inassess ako sa yung mga sinasagutan na tanong, in between lang talaga ako. Ang your iba naman, may gift sila ng prophecy. Di po ba? Have you ever experienced in your life na parang yung sinabi mo nagkatotoo? Di ba may mga ganun tayo minsan na pag binuka ng bibig natin, you do not intend it, pero nangyayari. Or ang bilis-bilis mo maisip. Tapos, yung out of the box yung thinking mo. 'Di ba? Hindi natin akalain na ang isang eroplano ay makakalipad. Kaya niyang ma-break yung law of gravity. O may isa namang tao na, alam mo yung super sipag, yung sobrang maawain, alam niyo po yun, it's also a gift. Yung tipong hindi siya makatulog kapag hindi talaga maka makatulong. Innate sa kanya yung pagtulong, yung kabaitan. Meron naman tao na yung gift niya is nasa leadership. Minsan, yung may gift of leadership, sasabihin niya, bakit ito wala man lang pagkukusa? Yung parang isasabihin natin sa tao, ang tamad-tamad nito. Pero yung tao pala nun, nilikasan ng Diyos na gagalaw lang siya. Alam mo yun, he is a good follower. Hindi siya leader. Because a leader, usually, may pagkusa yan eh. Sa kabilang banda, sasabihin naman, itong taong to bida-bida parate. Alam mo yun? Ang bilis makaano ng influence. So, iba-iba yung judgment natin sa isa't isa. Pero talagang sadyang nilikha tayo ni Lord ng ganon. Para nga po, yung ating gampanin sa kanyang ubasan ay iba-iba. Ang iba, sadyang nilikha ng Diyos na maging mata sa kanyang kaharian. Ang iba naman, sadyang nilikha ng Diyos na maging kamay sa kanyang kaharian. Yung gift nila is a gift of generosity. Yung iba naman, gift of the eyes. They can see ahead. Mang iba naman na nilikha ng Diyos na paa sa kanyang kaharian. Sila yung talaga yung masisipag na lumakad, humayo, pumunta sa ganito. Alam mo yun. Tara, let's go. Let's evangelize. Meron namang nilikha ng Diyos na yung kanilang bibig yung gamit. How they speak, alam mo yon, ang dali-dali mong makakonvince ng tao. Yung iba, grabe pag nag-mars sa marketing, no? Minsan, kahit ayaw mong bumili, mapapabili ka. So makita natin yung differences nung pagkakalikha natin ng Diyos sa isa't isa. Kumbaga, walang kahit isa sa atin ang magkaparehas, even the identical twins. And yun yung what makes us special to God. Special tayo sa Diyos. Kumbaga, nag-stand out yung bawat isa sa atin sa harap ng Diyos. Napakahalaga na makita natin kung sino tayo sa Panginoon at kung paano
ano yung purpose ng Diyos? Bakit nilikha tayo niya? Sometimes magkaroon tayo ng alam mo yun, misunderstanding sa isa't isa. Because we see on a different perspective. Katulad dito, kapag nasa isang anggulo ka, ang tingin mo, ano yan? Anong kulay yan? Blue. Kapag nandun ka sa kabila, ang tingin mo, anong kulay yan? Yellow. Anong shape yan? Square. Sabi mo naman, di circle eh. Because you are looking at different angle. Pero yun pala, ay iisa lang. Minsan, yung mga plano natin, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng pagtatalo, even sa bahay, sa mag-asawa, sa office, ang dami nating pagtatalo kasi magkaiba we look at a different perspective. So yun, we don't see kung ano yung nandun sa kanya. Sometimes we don't put ourselves in the shoes of others. Nawawala yung empathy. Kaya hindi natin maramdaman kung ano yung nararamdaman ng isa. We tend to hurt each other. So yun. Ang dami nating pinagtatalunan. Pero kapatid, sabi nga, it's all about you, but you are not what it's all about. Lahat ng yan, sabi niya, it's all about you. Pero tandaan natin, it's not what is all about us. Parte lang tayo dun sa vast ng plano ng Diyos. May bahagi lang tayong gagampanin doon sa plano ng Diyos. Kaya kung ano man yung meron yung iba, wag na nating pilitin na maging ganon tayo. Kasi malamang yung plano ng Diyos ay sa Kanya ay iba sa plano ng Diyos sa iyo. Minsan hinahanap natin yung sarili natin sa iba. Minsan may mga ina-idolize pa tayo no, para gusto ko maging katulad talaga niya eh. Gusto ko talaga siya eh. We want na we want to be in the place of others. Pero hindi nga tayo dinesign na katulad nila. Exactly na dinesign na katulad nila. So sometimes mas maganda po na makita natin yung sarili natin the way God designed us. And from that, doon po tayo i-hone po natin yung sarili natin, yung galing natin, yung gift natin, kasi doon tayo gagamitin ng Diyos para maging kabahagi tayo sa mas malaking plano niya sa kanyang kaharian. Bagamat isang tuldok lang tayo, pero kapag nilalakaran natin yung plano ng Diyos sa buhay natin, nalulugod po ang Diyos. If we are walking in the will of the God. We try our best to reflect the Father's glory in us. Makita mo, hindi man tayo kasing successful ng iba. Sasabihin natin, siya ang taas na ng ano niya sa company, ng ranggo niya. Samantalang ako nandito lang. Andito pa rin ako, nasa mababa pa rin yung posisyon niya. Siya ang laki-laki na ng bahay niya. Samantalang ako, hindi na ako naka-alpas sa ganitong posisyon. Pero, nakita ba natin kung ano yung plano ng Diyos sa buhay mo? Sometimes, hindi tayo makalipad ng kasing taas ng agila. Because we need to unpack some things in us, yung nagpapabigat sa atin, para mag-impact tayo. Kinakailangan natin tanggalin yung ibang unnecessary things in us para makamit tayo ng Diyos.
yung talent na binigay sa atin, magamit natin for the greater plan of God in us at sa kanyang kaharian. Katulad ng mga letra, may iba't iba tayong meaning, may iba't ibang kahulugan, may iba't ibang gamit ang buhay natin. May kanya-kanya tayong archetype. Nag-iisang ikaw, wala kang katulad. So you need to be 100% you. And I can be 100% me. Naniniwala po ba kayo doon na kinakailangang ma-enjoy natin yung pagiging tayo kaysa i-portray natin yung sarili natin? Because yung plano mismo ng Diyos sa'yo, you are ordained for greatness. Hindi natin kinakailangang maging katulad niya. Because ikaw mismo, may plano sa iyo ang Diyos na maging dakila ka sa kanyang kaharian. It's not what people can say about us, will say about us, but ano ba yung masasabi ng Diyos sa iyo? After all, si Lord naman talaga yung mag-judge sa atin. Kung makikita natin durian ba to? Durian? Papaya? Grapes? Magkakaiba sila. Pero they have their own distinct taste na maaaring ang isa favorite niya ang durian. Pero yung iba ayoko niyan. Ang baho ng amoy. Yung iba sasabihin niya, favorite ko yung papaya. Ay, ayoko din yan, sabi ng iba. Ako, favorite ko talaga grapes. Or si grapes man, maging papaya man, o maging durian man. Tandaan po natin, we are all creation of God. May kanya-kanya tayong taglay na beauty, may kanya-kanya tayong taglay na nakatangian, nakanais-nais sa Diyos. Hindi lahat ng tao ay gugustuhin yung personality natin. Pero kung tayo mismo sa sarili natin, mag-uunawaan sa isa't isa, matatanggap natin na hindi mo talaga fault. It's not our fault, but it's our default. Hindi natin fault na, uy, ang galing mo sa math. Ang bilis mo mag-compute. Naalala ko yung head pastor ko. Pag nag-uusap kami noon. Grabe siya pag nag-compute siya. Sa mind lang, ako hindi po eh. Talagang, sabi ko, sige, ikaw na nga lang ang mag-ano to. Pero, yun yung galing niya. Ako may sarili din akong galing. Ikaw kapatid, may sarili ka din galing na binigay ang Diyos. Katulad ng mga ibon na to. Si Snowy Owls. Sabi niya, kaya niyang makahuli ng daga ng 2,000 to 4,000 rats a year. Itong Snowy Owl. Samantalang itong goose, kaya niyang lumipad ng 1,500 miles in a day. Samantalang ito naman itong maliit na hummingbird, sabi niya, kaya niyang mag-fluff ng kanyang wings up to 1,800 times per minute. Di po ba? May kanya-kanya silang mga galing. Tayo din, may kanya-kanya din tayong galing. Maaring yung iba sa atin, ang galing-galing magluto, ang galing-galing sa arts, sa church, o kung saan man siya, sa company, talagang sa mga design, napapakinabangan yung galing niya. Yung iba pag nagsalita sila, very articulate. Mapapahanga ka, very convincing. Yung iba naman, yung may gift of
tawag ba dyan? Yung sabi ko kanina, yung mercy, yung may gift of mercy, sobrang maawain. Alam mo yun? Akala mo, ano lang, no? May very ano siya, sobrang spontaneous yung kanyang pagtulong. Parang hindi makakatulog yan talaga. Hindi niya kayang iwanan ng isang tao na alam niyang alam niyang kailangan ng tulong. Iba't iba man yung galing natin. Pero minsan, kahit gaano kabait ng isang tao, mayroon pa rin tayong masasabi na hindi maganda at may masasabi na maganda. Alam, ang ating mga boss, they can fire us. Pero because si Lord may binigay na gifts sa atin, kanya-kanyang gifts kung saan na binigay sa atin. May kanya-kanya tayong angking galing na wala yung iba. Na kung saan magagamit tayo ng Diyos for greatness. Kahit man anong gawin sa atin, ng boss natin, ma-fire ka man sa work, pero doon sa gift na binigay sa iyo ni Lord, angkin mo yun. Innate yun sa'yo. Yun yung good news doon eh. Hindi tayo maaaring i-fire doon sa gift na binigay sa atin ng Diyos. Kung tayo'y patuloy nating i-hone, imomold yung sarili natin, at makita natin the uniqueness in us kung paano tayo nilikha ng Diyos. Yung plano ng Diyos sa buhay natin, makikita natin ngayon that magsa-shine tayo. Magbibigay tayo ng we will reflect God's glory in us at yung plano ng Diyos sa atin. Ordained for greatness, magkakaroon yun ng katuparan. Sabi po dito sa Psalms 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your words are wonderful. I know that full well. Di ba po, talagang we are wonderfully made by the Lord. Bawat isa sa atin, talagang makikita mong may kanya-kanya tayong galing, ganda. May kanya-kanya tayong, ang isang tao ay maa-appreciate natin, bagamat mayroon ding hindi magugustuhan sa atin. Because kasama yun sa plano ng Diyos. Naalaala ko, ang personality ko po kasi, very prangka ako na tao. Kapag ka dito sa church namin, ang aking head pastor, even yung asawa ko, napaka ano niyan, sila po yung tipong ingat na magsalita. So, totally exact opposite ko talaga. Pero ang ginagawa ko kasi minsan, pag kasi sila hindi po ako nagpo-frontline. I mean, tinatry kong, kasi yun po yung weakness ko at the same time strength ko. Alam niyo po ba yun? Yung strength nyo at the same time weakness nyo. Kasi nga may pakinabang dyan. Kaya tayo ginawa ng Diyos na ganyan. Kasi there are times na kinakailangan nating maging prangka para maging maayos ang pamamalakad. But there are times that we need to shut yung mga bibig natin para hindi tayo makagulo. Kung gagamitin lang natin ng tama sa right timing, magiging maayos din ang lahat. Ang husband ko and my head pastor, sobra silang maingat. Ang head pastor ko po is babae. So kapag kaya nakita ko ng sobrang problemado na siya, umiiyak, sasabihin ko sa kanya, o ano, ako na ba ang kikilos? Kasi siya, ingat na ingat siya magsalita. Pero iiyak na lang siya. Ganun that's how God ginawa siya. It's not her fault, it's her default. So sa aspektong ganon, dun ko siya tinutulungan.
Ako naman sa kabilang banda minsan kasi nga very prangka po ako. Ang pinakaano ko na lang para hindi ako masyadong nakaka alam mo 'yun is hindi pa ako masyadong nagfo-frontline. Hinaayaan ko na lang sila. Pagkailangan pagkailangan ako, tsaka lang ako talaga pumupwesto. Sa ilang mga ano depende dun sa mga sitwasyon. So may mga ganyan bagay. Iba-iba man yung pag-uugali natin, yan po ay regalo sa atin ng Diyos. God's gift is you. Ikaw mismo ay regalo, sabi niya. Ikaw mismo ay regalo ng Diyos. Sabi po dito sa Romans, yan, yung 12 verse 6 to 8, having gifts that differ according to the graces given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to our faith. If service, in serving. The one who teaches, in his teaching. The one who exhorts is his exhortation. The one who contributes in generosity. The one who leads with zeal, and the one who does the acts of mercy and cheerfulness. So kung makikita niyo po dito, there are 7. Ito po yung gifts from the Father. May gifts of prophecy, may gifts of service, paglilingkod, gifts ng teaching, exhortation, contributes. Ito po yung mga giver, yung mga tither ng church. Ayan po, ang mga tithers, kahit hindi mo yan sabihan talagang they give. Parang ikakalungkot nila kapag ano. Yung magaling po sa gift of teaching, they are those na very detalyado po sila pag nagturo. Ang galing talaga sobra. Kaya nilang i-explain yan in details ng malinaw na malinaw ang mga bagay-bagay. Yung may gift of prophecy na banggit ko kanina, minsan mawiwirduhan ka dito eh. Kasi ang dami nilang out of the box thinking na akala mo imposible, pero sa kanila hindi mo alam. Buo na yan. Sa kanila, medyo na ano to eh, na napagkakabaliktad to dito sa the one who leads. Kasi yung thinking nila is ahead. They can see things ahead. Ay, may gift of prophecy. Yung gift of service naman, this is very, alam mo yung gift of the hand, na kung saan, in arts, very ano sila, perfectionist pag nagtrabaho. Katulad po yung mga architects, alam mo yung mga magagaling sa ganyan. Talagang hindi mo matawaran po yung galing nila sa drawing, yung mga sumasayaw, alam mo yun? Sobrang, yung may mga gifts na talents na mga ganon, sobrang ano nila, talagang perfectionist sila sa kanilang mga gawa. Kung ako, oy, pwede na yan. Pero dun sa may mga gift na ganyan, hindi yung pwede na yan, talagang they want it with perfection. 'Di ba? Yung mga nagbe-bake, yung mga nagde-decorate ng cake, makita mo no? Minsan out of the box yung kanilang mga design na nagagawa dun sa cakes. Talagang even yung sa mga nakakakita ako minsan yung hairdresser, grabe yung nagagawa sa buhok. Ang gaganda, parang kung ako yun, sabi ko parang hindi ko makayang gawin. Naisip nila yun, parang ganon. So, ito naman yung may gift of exhortation. Ito pa yung magaling magsalita. Yung sabi ko nga siguro yung sa marketing, kaya kanilang ano i-convince. Dali ka kahit na ayaw mong magbenta, bumili, mapapabili ka. And then yung contribution, sabi ko these are very generous people. Talagang ready to give po sila. Nandun po yung gift nila. And the one who leads, ito po yung sa Greek proistimi. Yung gift of leadership. Ano po nila, kaya nilang yung influence ng iba. Gift of mercy, ito po yung, alam mo yun, maawain, ready to help. Ayan. To rescue people. Minsan mag-aano ka. Ito si kapatid, walang ibang ginawa yan sa church. Kundi, alam mo yung
ah, sinasabi niya yung may gift of prophecy. Kadalasan kasi niyan, kapag may naiisip po yan, hindi siya mapalagay hanggat hindi niya nasasabi yung gusto niya. Ako nai-envision ko to na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Yung iba, hindi makasunod sa takbo ng utok niya kasi parang ang labong mangyari eh. Hindi mo maintindihan yung may gift of prophecy. Akala mo nagmamagaling na naman to. Pero it's not his fault, but it's his default. Ganun talaga siya ginawa ng Diyos. If you will just try to understand kung ano yung gift niya, kapag ikinombine natin yan na different gift na yan sa kaharian ng Diyos, makakasulong po tayo ng maayos. Because the one with this who thinks out of the box, sila pala yung nakaka-envision ng future. Kung paano mangyayari to prevent o kaya kung anong dapat gawin para mapabuti. And the one who leads kapag nag-tandem sila, oops, ang galing niya na, sige, akong bahala, kaya kong ma-motivate yung iba. Even sa family, pag may ganyan, sige, ako yung ganito, ganyan, ganyan, let's go. Kaya niya pong mag-hold ng tao and then we work together as one. At kung ikaw naman ay nandun sa may gift ka ng contribution, mag-contribute, giver ka, sige, sagot ko yung ano, total mayroon ako dito. Sige, ako taya dyan sa plano na yan, financially. Go ako dyan. And the one who exhorts, siya po yung nagpapalakas dun sa tao. Kapag ka may nanghihina, tutulungan niya na ma-uplift. The one who teaches, siya yung nagtuturo ng detalye. Kasi ang gift of prophecy, more of, hindi siya masyado, ang ano niya is thinking ahead. He can see in a broader way. Pero yung nagtuturo po ng talagang in details, makita mo yung galing. Even sa church po, no, 'di ba? Meron talaga diyang pastor na, uy, ang galing-galing niya magturo. Talagang himay na himay, malinaw na malinaw. Yung may gift of service, yun, mapapakinabangan natin sila talaga yung magagaling in details. So, pag pinagsama-sama pala natin yan, bagamat tayo magkakaiba, grabe pala yung impact natin, ano, sa kaharian ng Diyos. Even sa sarili natin. Yung mga bagay na hindi natin, ibig sabihin hindi ka yun, wag mo nang pilitin na maging ano ka, maging architect ng isang bahay na yun kung hindi ka naman yun. O wag mo nang pilitin na ikaw na yung mag-design dyan sa church nyo, kung sa nasa church man kayo, kung hindi yun yung gift mo. Kasi there are people talaga na gifted to that. At kung ikaw naman na may gift dyan at may nagkumuha na nakialam doon, wag mo na ring pintasan. Isipin mo na lang, hindi talaga siya yun. And then you do something na lang na pagandahin. You can add on. Alam mo yun, paalam ka, ay, pwede bang lagyan ko dito na ganito para mas maganda siya in a nice way. So, parang yung mga gifts natin, we can complement each other. Yung kahinaan ng isa, itaas natin. Tulungan natin na maitaas. At kung dun siya magaling, i-position mo siya dyan kasi dyan siya nilikha ng Diyos. Tayo po ay ginawa ng Diyos na magkakaiba para din sa ating kabubuti at saka overall impact natin sa dakilang plano ng Diyos, magkatulungan po tayo. Kaya nga may Psalm 133, unity, yung unity in the body of Christ, di ba? Yung how pleasant it is to dwell in unity. Kasi nga kapag pinagsama-sama natin yung iba't ibang talento natin, talagang we can do greater things. Kung ano yung pagkakalikha sa atin ng Diyos. At ma-enjoy natin yung buhay natin nang hindi tayo nagpapanggap na ganito. Because we walk according to the plan of God in us. Sabi sa 1 Corinthians 12:21, the eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you.
On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. The parts that think less, that we think are less honorable, we treat with special honor. And the parts that are unpresentable are treated with special modesty. Sa 1 Corinthians 22:23. Sa 24 naman, while our presentable parts need no special treatment, but God has put the body together, giving greater honor to the part that lack it. Di po ba, no? Naalala ko yung sa atin sa Pinoy, di ba? Sabi niya, yung may kwento dyan. Lahat ng parte ng katawan nagpapasikatan. Oops! Tingnan mo, oh, ganda-ganda ko, yung mukha ko. Kaya nga ako ang Miss Universe eh. Alam mo yung akong nirarampa kasi sa mukha ko pa lang kaya ko nang gawin ito. Ako naman ang paa, kaya kitang dalhin papunta doon. 'Di ba? Ay hindi, ako ang magaling kasi ako yung nagsasalita eh. Kung hindi ako nagsasalita para sa inyo, edi wala kayo. Eh, sabi nga 'di ba, yung puwet daw hindi nagsasalita, nagmalfunction. Yung lahat ng nagmamalaki na ako kaya kong gawin to. Ako kaya kong gawin to. Kaya nung mag-malfunction ang puwet, yung puwet, sabi nila, lahat naging problema nila, nagkasakit. Yung ibang parte. Hindi nila magawa yung gusto nilang gawin. Kasi nga, sabi nga, sakit ng kalingkingan, sakit na buong katawan. So, tayo po nilikha ng Diyos na may iba't ibang angking galing, talino. Lakaran natin kung ano yung pagkakalikha natin sa Diyos. Kung ano yung plano ng Diyos sa atin. God has put the body together, giving greater honor to the parts that lack it. So that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Di po ba napakasarap? Kapag tayo na-acknowledge natin yung halaga natin sa bawat isa. We treat each other, sabi niya, have equal concern for each other. Bagamat ito lang ang kaya niyang gawin because yan siya dinesign ng Diyos. It's not His fault. It's His default. Si Lord ang may gawa niyan. Kung bakit hindi tayo lahat naging presidente ng Pilipinas. Bakit ang iba may janitor? Bakit ang iba driver? Bakit yung iba doctor? Bakit yung iba lawmakers, mambabatas? Kasi kung lahat tayo presidente ng Pilipinas, edi wala na naglingkod. 'Di ba? Lahat na lang tayo pinaglilingkuran. Wala na yata sino maglilingkod sa atin kung lahat tayo presidente. So, every part of us, kung saan tayo nilikha ng Diyos, that's how designed us to be. Individually and collectively, God has the best plan for all of us. Again, sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, but to give you hope and future. Pinagpalang gabi po sa bawat isa. I hope po na kahit paano, mayroon po tayong natutunan ngayong gabi. And you can share po if you want. Hindi ko po alam kung yung flow dito. So just guide me. Because hindi rin po ako na-brief ni Pastor. Recording stopped.